rektahan na po natin yung paliwanag natin doon kay Marcoleta. Kasi napanood ko sa Net25, mga kababayan, meron silang 2 o 3 minuto na video po, na yun po ay mismong pagpapaliwanag ni Marcoleta tungkol po doon sa mga pahayag niyang binitawan para para sa usaping West Philippine Sea, mga boss. Siguro na-realize sila, putang ina. sorry. Kala ko nasa ano tayo? Kala ko nasa MRU tayo, Mark Ramos Uncensored. Kung gusto niyo makarinig ng mga ganyan, doon tayo sa Mark Ramos Uncensored. Siguro na-realize nila, mga kababayan. Putik na yan. Yung pahayag ko tungkol sa West Philippine Sea, yung payata ang lalong magbabaon sa akin sa pagkatalo sa senador. Umalma ho ang bawat Pilipino, mga kababayan eh. Biruin mo ba naman, ang dami pong nagpapakahirap, no? Para po doon sa karapatan natin sa West Philippine Sea, mga bossing Chief Amo, sir. Tapos, kay Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang daw ho natin yun, mga kababayan. Pakinggan nyo Linaw ni senatorial candidate at party list representative Rodante Marcoleta ang kanyang naging pahayag sa usapin ng West Philippine Sea. Umani kasi ng batiko si Congressman Marcoleta nang sabihin niyang wala namang orihinal na tinatawag na West Philippine Sea. Ngunit sa pamamagitan ng administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012, tinukoy ang bahagi ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa bilang West Philippine Sea. Sa programang tagal, ito, nasan yung kay Marcoleta? Ituloy na. Terminong West Philippine Sea para na siyang kinikilalang pinaklaim nila, ito yung maritime rights. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaim nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Iyan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. So meron doon po tayo nanalo, mga kababayan. At nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, pagkakaupo po ni Duterte, mga bossing, ay siya namang saktong paglabas nung pagkapanalo natin ng UNCLOS, mga boss. tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, Ayun naman, atin daw, mga boss. Pakinggan nyo, maigi. Doon sa pahayag niya, nung nasa Congress siya, at pahayag niya ngayon na medyo sinusubukang ilusot. Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Ayan, atin na ngayon. Atin na po lahat yun, mga bossing. Nung una, walang West Philippine Sea. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Oh my God. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba pinag-aawayan ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya? Hinahanap niya sa yung West Philippine, hindi niya makikita eh. South China Sea, sino pinagtatawanan? Tayo. Nung una ito, dito sa video na to, ano sabi niya, mga kababayan? Atin lahat iyon. Kahit pagbalik-balik na rin, atin lahat iyon, mga bossing. So, ibig sabihin po ng atin lahat iyon, sino po ang may karapatan na magpangalan doon? Mga bossing, China? Sundin natin yung South China Sea na pangalan? Kung sinasabi po ni Marcoleta, mga bossing, atin lahat iyon. Kahit po ang dati o lumang pangalan nun South China Sea. Mga bossing, no? Sino po yung sinasabi niyang may-ari? Atin lahat iyon. Pilipinas. So, sino ang may karapatang magpangalan? So, ngayon, ano ang susundin mo? Yung pangalan na ibinigay ng mga kalaban o yung pangalan na ibinibigay po ng bansang Pilipinas? Kaya ito, nakikita ko mga bossing, walang ilulusot ito.
Di ba? Walang ilulusot ito, mga kababayan. May ihirapan pong ilusot ito, mga bossing. Atin lahat ito. Ngayon, yun yung sinasabi ni Marcoleta. Pero kung sasabihin niya, walang West Philippine Sea, ngayon magkakaroon kasi sa atin yan. At yan yung ipinangalan na bago, kung sakali man bago yan, at ang Pilipinas ang nagpangalan yan. Di ba? Susundin mo ba yung South China Sea na ang nagpangalan yung mga kalaban natin? Di ba, mga bossing? Kasi ang gusto niyang sabihin, ang gusto ko lang namang sabihin dito, walang pangalan na West Philippine Sea. Mahihirapan po siya ilusot dito. Ito, mga kababayan. Ulitin natin ha, atras natin konti para mas maliwanag sa lahat. Continental Shelf Exclusive Economic Zone. Oo. Atin yun. Malawak, oho. Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Ha? Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Natural, ikaw may sabi, sa atin lahat ito. Di ba, mga kababayan, kayo dyan, tatanungin ko dyan sa comment section o lahat na makakapanood ng video na ito. Kung kayo po ang tanungin, meron akong bag dito. Di ba, minsan tayo mga Pilipino, pinapangalanan natin yung mga sasakyan natin, di ba? O eto, si Tom. O eto, si Attorney Gutom. O kunyari yung bag. Ang pangalan ko dito sa bag na to si Tom. Di ba? O eto, bibigay ko na sa iyo si Tom. No? Or sa iyo na si Tom. Ngayon, meron ng bagong pagmamayari o meron ng may bagong may-ari niyan. Iba ang pinangalan niya. Sino susundin yung pangalan? Pangalan ko pa din na ibinigay doon sa bag na yun na si Tom. O yung bagong pangalan na nung bagong may-ari. Di ba? Malinaw sa sinabi nila, atin lahat ito. So, sino po ang may karapatan na magpangalan dyan? Pilipinas po, mga bossing. Bakit nila sasabihin na walang West Philippine Sea? Susundin ba natin yung South China Sea? Hindi. Di ba, mga bossing, o tuloy? Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba pinag-aawayan ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya? Hinahanap niya sa yung West Philippines. Hindi niya makikita eh. South China Sea, sino pinagtatawanan tayo? Bakit? Paano ho? Nung pagkapanalo ni dating Pangulong Duterte, sakto naman pong pagkapanalo natin sa UNCLOS. Ngayon, sige, kung ngayon lang nabigyan o nung time lang na yun nabigyan ng pangalan na West Philippine Sea, sino ang susundin doon, Marcoleta? Kung sinasabi mo na tayo ang may-ari, tingin ko tayo ang may karapatang magpangalan doon. Di ba, mga kababayan? Kahit ano po puntahan nila mahihirapan po sila, mahihirapan pong ilusot to Hindi na po natin kailangang pangalanan, atin po talaga. Bakit? Ano gagamitin natin doon? South China Sea? Sa Pilipinas yan. Sa inyo yan, Pilipinas. South China Sea. Mas lalo yata tayong katatawanan nun. Di ba? Meron nagkomento kanina sa dyan ang Amerika nga, tawag West Philippine Sea na ano ko lang. No? Di ho ba mas nakakatawa tayong tayong Pilipinas noon? Sa amin yan yung South China Sea. Panalo kami dyan sa South China Sea. China ang pangalan No, naririnig pa namin China Paano nag-isenyo yan? O di ho ba? Uulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan. At huwag nating isusurrender yan. Huwag po nyo sasabihin. Atin yung South China Sea, ganon. Tama ba? Atin yung South China Sea. No? Atin yun. Ganon ba? Parang sagwa. Mas katatawanan tayo. Sa inyo pala Bakit hindi nyo ipinapangalan sa inyo? Di ba?
na ako'y traitor. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organization na silang gumagawa ng mga pangalan ng karagatan. May coordinates yan. Kaya pag hinanap nila, titingnan ng coordinate, yun pala. Wala nga sino pagtatawanan tayo? Inililis ko lang. O siguro ngayon, hindi pa mga kababayan, hindi pa nakarehistro. Pero the moment na sinabi mo na atin yan, at merong pinapangalan ang gobyerno natin dyan, pwede na nating sundin yan. Unang-una, pag nilapatan yan nung pagkakapanalo natin ng UNCLOS. Di ba? Arte pa ba ang China noon? Uy! Hindi sa inyo yan! Bakit? Kasi South China Sea yan. Ganito. Nanalo na kami sa UNCLOS. Okay nang palitan namin to. Di ba? Mas nakakatawa tayo, mga bossing, kung inaangkin natin o kung tayo na yung nanalo para doon sa karapatan na yun, tapos tawag natin, sa atin yung South China Sea. Baka lalong malito ho ang mamamayan. Di ba? Sabi Philip M., Pilipinas nga gustong kunin ang China ng Pilipinas nga gustong kunin ng China West Philippine Sea pa. Na tayo pagtawanan ng ibang bansa sapagkat pinilit natin gano'n. Atin na yun eh. Atin na pala. So tingin ko, kahit hindi pa rehistrado, okay na nating tawagin na West Philippine Sea. Di ba? Or, wala lang talagang mailusot. Dahil halatang halata ng mamamayang Pilipino. At kaya po, tinatry ilusot ni Marcoleta, mga bossy, dahil nga po kumakandidato. At yung nakita ko si Takeru Miyamoto. Oy kayo i-support niyo si Mima Alicia, si Takeru Miyamoto, si Boss Mike. Nakita ko, binablog ni Takeru Miyamoto, yung dalawa nilang yung parang campaign rally or kung ano man, kung rally ni Marcoleta at ni Jimmy Bondo, walang tao. Kaya, nako, mga bossing, kung si Marcoleta nasa top 25 pataas, baka susunod na mga araw, 35 to 45 na maglalaro yung pangalan niya dahil po dito. Di ho ba, mga bossing?